Manila Broadcasting Company. The number one radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radyo Natin. Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin. Maantig sa mga istoryang kapupulutan ng aral at inspirasyon ng bawat Pilipino. Ang kwentong magpapakita ng kakayahan ng mga kababaihan. Magpapamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan. Ito ang Dear God. Dear God. Paano ba naitatama ang pagkakamali ng kahapon? Sa paraan ba ng paglimot sa sakit na minsan nang ipinadama ng taong mahal mo o sa paniniwalang maaari pang ibalik sa nakaraan ang pagmamahal na inaalay mo sa isang tao? Dear God, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ara, 26 years old at isang OFW. Pero bago ako magpasyang pumunta sa ibang bansa, may isa munang pangyayari sa aking buhay na labis na nagpadurog sa aking pagkatao. 14 anyos. Sa edad kong yun, wala akong ibang pinangarap kundi matupad ang expectations ng mga kamag-anak namin. At sa edad na yan, naramdaman ko din na nakakulong ako sa dikta ng aking pamilya. Nawalan ako ng kalayaan na maihayag ang aking damdamin dahil sa takot ko na baka patuloy kaming husgahan ng mga tao sa paligid namin. Marahil, dala na rin sa nangyari kay nanay nung malaman ng pamilya nito na ginahasa ito ng di kilalang tao. At dahil sa pangyayaring yon, nabuo ako. Sa aking paglaki, naging dalahin ito ng aming pamilya na nagresulta ng sobrang takot sa akin na magkamali. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Jacob, ang lalaking nagbago sa aking buhay. Mabilis niyang nakuha ang loob ko, dala siguro ng mabulaklak niyang pananalita, kaya mas naging madali para sa kanya na pagsamantalahan ang aking kahinaan. Kaya naman, sa edad na 14, naranasan ko yung bigat at hirap na dinanas ng aking pinakamamahal na ina. Uy, Kuya Jacob, akala ko pumasok ka ngayon. Day off nyo pa ba? Hindi pa. Next week papasok ko. Ba't mo natanong? Aba, naabangan mo ba ako? Iba na yan. Si Kuya naman, akala ko kasi may pasok ka na. Kasi di ba sabi mo maghahanap ka ng trabaho para malibre mo na ako? Inaantay ko na ang libre mo. Ang tagal na kasi nung pinangako mo, matutupad kaya yon. Oo naman. Ang pangako ay pangako. Hintayin mo lang at malilibre din kita. Kahit sa Samgyup pa yan. Alam mo naman ako, kapag may sinabi ako, ginagawa ko talaga. Lalo na kung para sa'yo. Talaga po? Baka naman sinasabi nyo lang yan para matuwa ako. Hindi ah. Sa totoo lang, kahit hindi pa nga ako magkaroon ng trabaho ngayon, parang sulit na araw ko kapag nakikita kitang nakangiti. Parang nawawala yung pagod ko, ganun. Kapag kausap ka. Naku Kuya, grabe naman kayong magsalita. Parang binabola nyo lang ako. Kung pambobola man yan, ibig sabihin may dahilan. Alam mo ba, Ara, sa dami ng taong nakakasalubong ko araw-araw, bihira lang yung may ngiti na katulad nung sa'yo. Yung tipong kahit simpleng ngiti lang, parang gumagaan na ang pakiramdam ng taong nakakakita. Naku, nakakahiya naman po. Hindi naman ako ganun. Hindi mo lang siguro napapansin, pero sa akin, halata ako eh. Parang kapag nandito ka, mas maliwanag ang paligid. Talaga po? Parang sobra naman yata yan. Hindi sobra. Kung may contest nga ng pinakamagandang ngiti dito sa lugar natin, sigurado ako, ikaw ang mananalo. Hindi lang dahil maganda ka, kundi dahil natural yung sayang dala mo. Naku Kuya Jacob, kayo talaga, ang galing niyo magsalita. Hindi lang salita yan. Minsan kasi may
mga taong nagbibigay ng inspirasyon kahit hindi nila alam. Kapag nakikita kita, parang kusa na lang lumalabas yung mga mabubulaklak na salita. Naku, baka naman pinagtatawanan nyo lang ako, kuya. Hindi kita pinagtatawanan. Sa totoo lang, bihira akong humanga sa isang tao na ganito kabilis. Pero sa'yo, parang ang dali lang. Parang may kakaiba sa'yo na hindi ko mapaliwanag. Talaga po? Oo, kaya nga gusto kitang mas makilala pa ng mabuti. Kasi pagkaramdam ko kapag nakilala pa kita, mas marami pa akong magagandang bagay na matutuklasan tungkol sa'yo. Naku, nakakahiya naman po pakinggan yan. Naku, huwag kang mahiya. Kung may isang bagay man akong sigurado, yun yung katotohanan na kapag kausap kita, parang gumaganda buong araw ko. Naku, kuya, kayo talaga. Ang dami yung sinasabi. Kahit gaano pa karami ang sabihin ko, parang kulang pa rin para ilarawan kung gaano ka kaaya-ayang kausap. Talaga po? Oo, kaya nga kung papayag ka, baka pwede pa tayong magkwentuhan ulit minsan. Hindi naman para istorbuhin ka, kundi para mas makilala pa kita. Ewan ko, pero parang nakakatuwa kayong kausap. Ayun naman pala eh. Basta tandaan mo, Ara, kapag nakikita kitang umiti, parang sulit na talaga ang buong araw ko. Naku, kuya, kayo talaga? Sige po, kuya. Kapag mapagawi po ako sa tindahan na nandito ka din, pwede naman po tayo mag-usap. Sayang naman kung doon lang tayo magkukwentuhan. Minsan kasi, sandali lang oras kapag nandyan ka. Alam mo yun? Para bang bitin ang usapan natin kapag nagkakahiwalay na tayo. Ganun po ba? Ganun talaga, kuya. May mga ginagawa din po ako sa bahay at school. Oo nga naman. Pero kung gusto mo, kunin ko na lang number mo para pwede tayong mag-text. Para kahit hindi tayo nagkikita, tuloy pa rin ang kwentuhan natin. Naku, kuya, number ko? Baka naman kulitin nyo lang ako. Hindi naman. Pangako hindi kita kukulitin. Gusto ko lang kasi na kahit pa paano makausap ka. Sa totoo lang, parang kulang ang araw ko kapag hindi kita nakakausap o nakikita. Talaga po? Parang sobra naman yata yan. Hindi sobra yan. Kapag may taong nagbibigay ng saya sa araw mo, natural lang na gusto mo siyang makausap palagi. At sa ngayon, ikaw yun, Ara. Naku, kuya. Sige na nga. Ito po number ko. Pero huwag niyo ako masyadong text, ha? Salamat, Ara. Huwag kang mag-alala. Itetext lang kita kapag may gusto akong ikwento o kapag gusto kitang kamustahin. Sige po. Ingat kapag uwi, ha? Tandaan mo, ngayong may number na kita, mas madalas na kitang makakausap. Sige po, kuya. Hi, Ara. Nakauwi ka na ba? Ako to, si Jacob. Sinave ko nga pala number mo. Opo, kuya. Kakauwi ko lang. Salamat po sa text. Mabuti naman. Alam mo ba, parang napapangiti pa rin ako ngayon dahil sa usapan natin kanina. Talaga po? Bakit naman? Kasi bihira akong makakilala ng taong kasing gaan mong kausap. Ara, ano na naman ba yung ginagawa mo? Kanina ka pa nakayuko sa cellphone mo ah. Hindi ka pa ba mag-aaral? Sandali lang po, Nay. May ka-text lang po ako. Ka-text? May assignment ka pa, di ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wag mo nang ubusin yung oras mo dyan sa cellphone mo. Mag-aral ka muna ng mabuti. Opo, Nay. Sandali na lang po. Hindi. Ilagay mo yung cellphone mo dyan ha. At magbasa ka na ng mga libro mo. Mas mahalaga ang pag-aaral mo kaysa dyan sa cellphone mo. Opo, Nay. Pasensya na, kuya. Pinagalitan ako ni Nanay. Pero okay lang. Makakapag-text pa rin ako. Ay, pinagalitan ka ba? Pasensya ka na kung dahil sa akin napagalitan ka pa. Pero salamat pa rin at nag-reply ka. Akala ko hindi ka na magte-text eh. Okay lang po. Ganun lang talaga si Nanay. Gusto niya lagi ako nag-aaral. Tama naman siya. Mabuti nga yun kasi gusto niya maging maayos ang kinabukasan mo. Alam mo, Ara, kanina pa ako nag-iisip. Parang may gusto sana akong sabihin sa'yo pero hindi ko masabi ng maayos kanina. Ano po yun, kuya? Parang seryoso yata yan. Huwag ka munang kabahan. Pero sa totoo lang, simula nang makilala kita,
parang may kakaiba akong naramdaman. Parang gusto kong mas makilala pa kita. Talaga po? Bakit naman po ako? Kasi sa'yo ko nakita yung pagiging simple pero masayang kausap. Yung tipong kahit sandali lang tayo nagkwentuhan kanina, parang hindi ko na napansin yung oras. Naku kuya, nakakahiya naman po pakinggan yan. Ara, may itatanong lang sana ako sa'yo. Sana hindi ka magalit. Ano po yun? Pwede ba kitang ligawan? Hindi naman kita pinipilit. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na gusto kitang mas makilala at mas mapasaya pa. Kung papayag ka lang. Ha? Liligawan po? Hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Huwag kang magmadaling sumagot. Gusto ko lang maging tapat sa'yo. Kung papayag ka man o hindi, igagalang ko yun. Ewan ko po, parang nakakagulat naman po. Naiintindihan ko naman. Kaya nga sana kung pwede, mag-usap tayo ng maayos. Yung tayong dalawa lang. Para masabi ko ng maayos ang nararamdaman ko. Paano po? Kung papayag ka, pwede tayong magkita sandali mamaya. Kahit saglit lang. Para personal kitang makausap tungkol sa atin. Mamaya po? Gabi na po yun ah. Oo, kahit sandali lang. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo ng harapan kung gaano kita hinahangaan. Hindi ko po alam kung pwede. Baka magalit si nanay kapag nalaman niya. Huwag kang mag-alala. Saglit lang naman tayo mag-uusap. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Gusto ko lang na mas makilala pa kita. Sige po, pag-iisipan ko po. Salamat, Ara. Kahit pag-isipan mo lang muna, masaya na ako. Basta tandaan mo, espesyal ka para sa akin. Sige po kuya, magte-text na lang ulit ako mamaya. Nung mga panahong yon, hindi ko alam paano sasabihin kay nanay ang nangyari sa akin. Ayoko na mas lalong bumaba ang tingin sa amin ng aming mga kamag-anak dahil sa pagiging marupok ko. Kaya naman, inilihim namin ni nanay ang nangyaring pang-aabuso sa akin ng aming kapitbahay. Bukod pa dyan, hindi na rin kami nagsumbong sa kinauukulan sa takot na baka mahusgahan ng mga tao at lalong hamakin ang aming katayuan sa buhay. At para maging tahimik na lang ang lahat, iminungkahi ko kay nanay na umuwi muna kami ng probinsya na kung saan wala sa aming nakakakilala habang hinihintay ko ang makapanganak ako. Pumayag naman si nanay sa gusto kong mangyari at doon nga nagsimula kaming muli. Nagpasya na din akong tumigil pansamantala para maalagaan ang anak ko habang nagtatrabaho si nanay. Kaya lamang habang lumalaki ang anak ko, dumadagdag din ang gastusin namin. Kaya naman humantong ako sa isang desisyon na habang buhay na magpapabago sa kapalaran ng aming pamilya. Ara, gumising ka na nga. Tanghali na, nasa higaan ka pa rin. Ilang linggo ka nang ganyan ah. Napapabayaan mo na ang pag-aaral mo. Huy! Ara! Gising ka dyan! Nay, sandali lang po. Nahihilo lang po ako. Nahihilo? Eh, ilang araw mo nang sinasabi yan na. Dati-rati naman maaga ka kung gumising. Ngayon, halos araw-araw kung wala sa sarili mo. Ano pa talagang nangyayari sa'yo, ha, Ara? Wala naman po, Nay. Baka pagod lang po ako. Pagod? Eh, hindi ka naman pumapasok sa eskwelahan na. Lalo na nitong mga nakarang araw. Mas lalo ka pang nagpapabaya. Lagi kang tulala. Minsan naman, nagkukulong ka sa kwarto mo. Ara, may tinatago ka ba sa akin, ha? Wala po, Nay. Ara, anak, kilala kita. Simula nung pagkabata mo pa, alam ko na kapag may bumabagabag dyan sa isip mo, huwag mo akong pagsisinungalingan, Ara. Ano pa talaga ang problema mo? Eh, Nay, hindi ko po kasi alam kung paano sasabihin. Bakit? May nangyari ba sa'yo sa school? May nakaaway ka ba, Ara? May nanakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, anak. Ara, ano yan? Ilang beses ko na rin napapansin. Suka ng suka ka tuwing umaga. Ano? Po, May sasabihin ka ba sa akin? Nay, kasi po, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo.
Para sanang paghingi mo ng pasensya. Anong ginawa mo, Ara? Pasensya na po, Nay. Nay, buntis po ako. Ano? Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Natatakot po ako. Anong sinabi mo, Ara? Nay. Buntis ka? Ara naman, anak. Paano nangyari yan? Ay, hindi ko po talaga Napakabata alam. mo pa. Nag-aaral ka pa. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Kaya natatakot po ako. Kaya pala ilang linggo ka ng ganito, Ara. Kaya pala hindi ka pumapasok sa school. Kaya ka pala laging matamlay. Anak, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nay, natatakot po ako na magalit kayo. Hindi lang galit ang nararamdaman ko ngayon, Ara. Mas higit doon ang sakit at pag-alala. Anak kita eh. Gusto kitang protektahan. Pero paano nangyayari yun, Ara? Sino ang ama ng dinadala mo? Sino? Nay, si Jacob po. Ano? Ara? Yung Jacob na yon? Opo, Nay. Yung lintik na tambay na yon? Opo, Nay. Walang si trabaho Jacob. yun, Ara. Walang trabaho yung anak. Bakit yun pa? Patawarin niyo po ako, Nay. Napakabata mo pa, anak. Hindi ko po sinasadya. Hindi natin maayos, Ara, ang problema. Natawad po, Nay. Bakit Natatakot ngayon po mo lang ako. sinabi? Bakit? Natatakot po ako na magalit kayo. Hindi ko po alam kung paano sasabihin. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi ko alam, Na yung Nay, kung Jacob paano na yun pala? sasabihin. Bakit tinayaan mo mangyari to? Bakit? Natatakot po talaga ako, Nay. Natatakot po ako magalit kayo. Hindi ko po alam kung paano sasabihin. Anak, Patawarin niyo po ako, hindi lang Nay. galit ang nararamdaman ko. Hindi ko po sinasadya. Napakasakit ng pinagdaanan mo Patawarin niyo ngayon. po ako. Paano mo hinayaan sa sarili mo ang mapunta sa ganito? Hindi lang ang buhay mo ang nakasalalay dito. Ang kinabukasan mo, ang pag-aaral mo, at higit sa lahat, ang kaligtasan mo, anak. Opo, Nay. Natatakot po ako. Natatakot po talaga ako. Alam mo, Ara, kailangan natin pag-usapan to ng maayos, anak. Hindi to pwedeng magdalos-dalos. Minor de edad ka pa, anak eh. Labag sa kalooban mo ang ginawa sa'yo, di ba? Pinilit ka niya, di ba, anak? Sabi niya po hindi. Pero nahihirapan po ako. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Anak ko, mahalaga ang sinabi mo sa akin. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo at sa akin. Pinilit ka ba niya, Ara? Nasaktan ka ba? Nasaktan ba ang katawan mo? Hindi po niya ako sinaktan, pero hindi ko po talaga alam kung ano nangyari. Natatakot po ako. Anak, naiintindihan mo ba? Minor de edad ka pa lang, di ba? Dapat hindi ka pa nakakaranas ng ganito. Anak ko, ang sakit para sa akin nang makita kang ganito. Na parang nag-iisa ka sa lahat ng nangyari. Nay, pasensya na po. Natatakot po talaga ako. Natatakot po talaga. Anak, hindi mo dapat pinipigilan ng sarili mong magsabi ng totoo, ha? Hindi ka nag-iisa. Nandito ako sa tabi mo. Lagi kitang gagabayan. Pero kailangan mong sabihin ang lahat. Kahit mahirap. Opo, Nay. Sige po, sasabihin ko po lahat sa inyo. Anak ko, tandaan mo mahal kita. Hindi mo kailangang mahiya o matakot sa akin, ha? Kailangan nating ayusin ito. Hindi pwedeng walang mananagot sa nangyari sa'yo, anak. Hindi pwede. Hindi pwede, tandaan mo. Nay, sandali po. Kung magrereklamo po tayo sa lahat, kung sasabihin po natin sa mga kamag-anak, magiging malaking kahihiyan po yun sa pamilya. Lalo na po sa mga kamag-anak na mataas ang expectation sa akin. Anak, hindi ko lang naman iniisip ang hiya. Iniisip ko ang seguridad mo. Ang kinabukasan mo. Hindi pwede na walang mananagot dito. Oo nga po, Nay. Pero kung
ipagkakalat po natin sa lahat, baka mas masaktan po kayo at masaktan rin po ako. At baka masira ang lahat ng pagsisikap natin sa pamilya. Naiintindihan kita, anak. Ayokong masira ang pangalan ng pamilya natin. Pero paano natin maaayos ang nangyayari kung... May naisip po ako, Nay. Habang hindi po ako nanganganak, pwede po bang doon muna tayo pumunta sa probinsya? Para wala munang makaalam sa nangyari. Doon muna po tayo lilipat. At doon po natin pag-iisipan kung paano po aayusin ang lahat nang hindi masisira ang pamilya. Hindi pwedeng ganito lang, Are. Hindi. Dapat may plano tayo sa kinabukasan mo at sa bata. Oo po, Nay. Doon po natin mapag-uusapan ang lahat ng maayos. Doon po rin ako makakapagpahinga at makakaiwas po tayo sa chismis at panghuhusga ng ibang tao. Anak ko, okay kung yun ang makakapagpaligtas sa'yo sa pamilya natin. Pupunta tayo sa probinsya. Gagawin ko po ang lahat para hindi masaktan ang pamilya natin. Anak ko, mahal na mahal kita eh. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa probinsya man tayo, aalalayan kita sa bawat desisyon gagawin mo, anak. Salamat po, Nay. Salamat po talaga. Nagpasya akong pumunta sa ibang bansa para hanapin ang aking kapalaran at makatulong sa aking anak at kay nanay. Sa pagpunta kong yun, unti-unting gumaan ang aming buhay. Mas natugunan ko ang pangangailangan ng aking anak at nakapundar pa ako ng maliit na tindahan para kay nanay. Sa paglipas ng panahon, napag-aral ko ang aking anak sa isang pribadong eskwelahan. Isang bagay na labis kong ipinagmamalaki bilang magulang. Sa bawat padala ko, sa bawat sakripisyo ko sa malayong lugar, iniisip ko na lamang na lahat ng pagod at lungkot ay may kapalit na magandang kinabukasan para sa kanya. Okay na sana ang lahat. Unti-unti ko nang binubuo muli ang aking buhay. Akala ko tuluyan ko nang naiwan sa nakaraan ang lahat ng sakit at alaala na minsang sumira sa akin. Kaya lang, nagbago ang lahat dahil sa isang chat na natanggap ko mula sa isang taong naging bahagi ng aking buhay. Pagkabasa ko sa sinabi niya, parang bumalik ulit ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Para bang muling binuksan ang sugat na pilit kong itinago sa loob ng mahabang panahon. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang mga luha, ang mga gabing hindi ako makatulog, at ang mga tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasagot. Hindi ko inaasahan na isang simpleng mensahe ay muling gugulo ang tahimik na mundong pinaghirapan kong buuin para sa sarili ko at para sa anak ko. Anak, sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Paano kung malungkot ka doon? Baka mas mahirapan ka. Baka mas lalo ka mapagod doon, Ara. Nay, naintindihan ko po ang isip niyo. Pero kailangan ko po itong gawin. Hindi lang para sa sarili ko, Nay, kundi para sa anak ko. Anak, alam mo na gusto kong tapusin mo muna yung pag-aaral mo eh. Bago ka sana gumawa ng ganitong hakbang. Paano mo haharapin ang buhay sa ibang bansa, lalo na't wala kang ibang kakilala doon? Oo nga po, Nay. Alam ko po. Pero naiisip ko rin po, baka kapag naghintay pa ako dito, baka mas mahirapan na kami ni Baby. Kailangan ko pong kumilos para maayos ang kinabukasan namin. Oo nga, anak. Pero ang hirap para sa akin na hayaan kang umalis ng ganito. Ni hindi ka pa nga tapos ng high school eh. Nay, kaya ko po to. May paraan po. May kakilala po ako doon na pwede akong tulungan. At pwede rin po akong magtrabaho para may maipambayad sa gastusin. At least, makakatulong po ako sa inyo.
Alam mo anak, hindi ko alam kung handa ka na talaga eh. Lalo na't bata ka pa oh. Hindi pa tapos ang pag-aaral mo. Hindi ko lang iniisip ang hiya. Iniisip ko pa rin ang kinabukasan mo. Nay, naiintindihan ko po ang lahat ng ito. Pero, mas naiintindihan ko rin po ang nararamdaman ko ngayon bilang ina. Kailangan ko pong protektahan ang sarili ko at ang anak ko. Mas mabuti pong kumilos ako ngayon kesa magsisi sa huli. Tsaka gusto ko din pong mabigyan ng magandang buhay ang aking anak. Kaya ko ito gagawin. Anak, alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin natanggapin ito? Para sa akin, gusto ko pang makita kang makapagtapos ng high school. May diploma ka. Pero, naiintindihan ko rin naman ang nararamdaman mo eh. Opo, Nay. Kaya po yun ang desisyon ko. Pupunta lang po ako sa ibang bansa para dun magsimula. Anak, sige. Kung yan talagang gusto mo, susuportahan kita. Pero sana, maging mag-ingat ka dun ha. Lagi kang mag-iingat. At laging alalahanin na nandito lang ako ha. Palagi kang susuportahan kahit malayo ka. Opo, Nay. Pangako po. Magiging maingat po ako. Salamat po sa pangunawa at pagmamahal niyo po. Mahal na mahal din kita anak. At kahit malayo ka na, lagi kang nasa puso ko. Basta tandaan mo ha, ano man ang mangyari sa'yo doon, nandito ako anak para sa'yo at sa anak mo. Opo, Nay. Salamat po talaga. Mahal na mahal din po kita. Nay, natanggap niyo po ba yung pinadala ko? Sana sapat po ang mga pangangailangan niyo. Oo anak ko, natanggap na namin. Salamat talaga ha. Ara, ang sipag mo talaga. Nakakatulong ka ng malaki sa amin ni baby. Salamat po, Nay. Natutuwa po ako na nakakatulong kahit malayo po ako. Anak, alam mo, proud kami sa'yo. Alam kong hindi madali pero nakikita namin kung paano mo pinagsisikapan ang buhay niyo ni baby. Opo, Nay. Gusto ko pong maayos ang buhay natin at makapagbigay ng kahit konting ginhawa sa inyo. Messenger? Si Jacob? Hi Ara, kamusta ka na? Tagal na rin tayong hindi nagkakausap. Sana okay ka lang. Nak, okay ka lang ba? Madami ka na bang gagawin? Siya, mamaya na kami tatawag ni baby. Bye anak, ingat ka dyan palagi ha. Mahal na mahal ka namin. Sige po, Nay. Tawag na lang po ulit ako maya-maya pag wala na po akong ginagawa. Bakit ngayon pa itong nagparamdam si Jacob? Bakit ngayon pa? Miss na kita Ara. Sana pwede tayong mag-usap ulit. Gusto kong malaman kung handa ka na makipag-usap sa akin. Ara, alam kong matagal na tayong hindi nagkakausap. At alam kong nasaktan kita noon. Pero gusto ko sanang ayusin natin ang relasyon natin. Magsimula tayo ulit kasama ang baby natin. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at higit sa lahat, gusto kong akuin ang responsibilidad ko sa nangyari noon. Ano po ba ibig niyo sabihin, Kuya Jacob? Alam kong naduwag ako noon. Hindi ko alam ang gagawin at natakot ako. Kasi minor de edad pa tayo noon. At takot ako na baka mas lalong masaktan ka o masira ang buhay mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kailangan kong harapin ang lahat ng yun. Ara, hindi ko gustong umiwas sa responsibilidad. Gusto ko maging responsable sa lahat. Sa'yo at sa anak natin. At handa akong gawin lahat para patunayan na hindi na mauulit ang pagkukulang ko noon. Pero Kuya, hindi ba huli na ang lahat sa ating dalawa? Hindi pa uli, Ara. Basta handa kang makinig. Handa rin akong baguhin ng lahat. Handa akong maging karapat-dapat na kaagapay mo at sa anak natin. Pwede ba akong tumawag? Para personal kang makausap? Sige, papayag akong makausap ka. Salamat, Ara. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong maging maayos at tapat. Hello? Ara, salamat at sinagot mo. Napakahalaga ng araw na to para sa akin. Para sa atin. Kuya, hindi ko alam.
Hindi ko alam kung handa pa ba ako. Naiintindihan ko naman, Ara. Naiintindihan ko ang galit mo. Ang takot mo at ang sakit na dinanas mo noon. Hindi ko to basta-basta mababago. Pero gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita. Mahal niyo pa rin ako? Pero kuya, noong mga panahong yon, hindi mo ako pinanagutan. Hindi mo ako tinulungan. Nasaktan ako na sobra noon. Alam ko yun, Ara. At hindi ko may tatanggi yun. Naging dubag ako noon. At natakot sa responsibilidad. Sa halip na maging sandigan mo, mas lalo kitang iniwan sa hirap. Naiintindihan ko naman ang galit mo eh. Naiintindihan ko lahat ng sama ng loob mo. Paano ko makakaasa na hindi na maulit yun, kuya? Paano ko makakaasa na hindi niyo ulit iiwan ang anak natin at ako? Pangako ko sa'yo ngayon, Ara. Handa na akong harapin ang lahat. Handa akong patunayan sa'yo na kaya kong maging karapat-dapat sa tiwala mo. At handa akong suportahan ka sa bawat hakbang mo. Kahit gaano pa yun kahirap. Gusto kong maniwala, kuya. Pero natatakot ako. Natatakot ako na masaktan ulit. Naiintindihan ko. At hindi kita pipilitin. Basta sana lang maramdaman mo, mahal pa rin kita. At hindi ko hahayaan mangyari ulit ang pagkukulang ko noon. Kung papayag ka, sisimulan ko ang lahat para patunayan yun. Kuya, gusto kong maniwala. Pero natatakot ako. Hindi biro ang pinagdaanan ko. Ara, alam ko. Alam ko ang takot mo. Pero isipin mo rin kung ibibigay mo sa akin ang bata. Ako na ang bahala. Ako na mag-aalaga sa anak natin habang nagtatrabaho ka dyan sa ibang bansa. Kuya, pero okay naman ang anak ko kay nanay. Pwede mo naman siya bisitahin kung talagang gusto mong bumawi sa kanya. Gusto ko lang sanang matiyak na may maayos na buhay ang anak natin. Alam ko mas kaya kong alagaan siya ngayon kasi ako ang tatay niya. Kuya, pero paano kung magkamali ako? Hindi ko alam kung kaya ko na bang ipagkatiwala sa iyong anak ko matapos ang mga nangyari. Ara, naiintindihan ko. At hindi kita pinipilit na basta lang ibigay sa akin ng bata. Pero sana isipin mo, hindi lang para sa bata, kundi para rin sa'yo. Hindi mo na kailangang maghirap. Hayaan mo na ako maging sandigan niya. At sandigan mo rin. Kaya sige na, pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Kasi kuya, Dear God, hindi ko alam ang mararamdaman ko noong mga panahong nagkausap kaming muli ng taong naging dahilan kung bakit ako nagsumikap. Siya ang taong minsang nagdulot sa akin ng napakaraming sakit, ngunit siya rin ang nagtulak sa akin na maging mas matatag para sa aking anak. Sa muli naming pag-uusap, napansin ko na parang hindi pa rin siya nagbabago. Matamis pa rin siyang magsalita. Parang dati. Parang alam niya pa rin kung paano ako mapapaniwala. Kaya naman, nang sabihin niya sa akin na sa kanya muna ang anak ko, nagdadalawang isip ako. Alam ko ang motibo niya at may bahagi sa akin na nagsasabing mag-ingat ako. Pero sa huli, napapayag niya rin ako dahil sa paulit-ulit niyang pagmamakaawa. Bilang isang ina, gusto ko rin namang maramdaman ng anak ko na mayroon siyang ama. Ayokong lumaki siya na may tanong sa puso kung bakit hindi niya ito nakilala o nakasama. Ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas mula nang inuwi niya ang anak namin, ramdam ko na agad ang hirap para lang makausap siya. Parang biglang nagbago ang lahat. Nakakausap ko lamang ang aking anak kapag magpapadala ako ng pera. Pero pagkatapos noon, wala na ulit. Kaya kung mababasa ninyo ang aking liham, naway matulungan ninyo ako, mapayuhan kung ano ang nararapat kong gawin. Kasi ilang linggo na hindi nagpaparamdam ang aking dating asawa at gusto ko nang makausap ang aking anak. Hanggang dito na lamang po, nagmamahal, Ara. pero paano kung magkamali ako? Hindi ko alam kung kaya ko na bang ipagkatiwala sa iyong anak ko matapos ang mga nangyari. Ara, naiintindihan ko.
At hindi kita pinipilit na basta lang ibigay sa akin ng bata. Pero sana isipin mo, hindi lang para sa bata, kundi para rin sa'yo. Hindi mo na kailangang maghirap. Hayaan mo na ako maging sandigan niya. At sandigan mo rin. Kaya sige na, pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Kasi kuya, Ang pagpapatuloy ng kwento ni Ara. Kasi kuya, kung hindi mo ibabalik ang anak ko, mapipilitan akong gawin ang ayaw ko sanang gawin. Anong ibig mo sabihin, Ara? Kuya, matagal ko nang pinipilit kalimutan ang lahat ng nangyari noon. Pinilit kong manahimik para lang magkaroon ng katahimikan ng buhay ko at ng anak ko. Ara, bakit mo ba pinubuksan ulit ang nakaraan? Sinabi ko na sa'yo, nagkamali nga ako. Hindi lang yung simpleng pagkakamali, kuya. Bata pa ako noon. Wala akong alam. At ikaw ang taong pinagkatiwalaan ko. Ara, alam kong kasalanan ko yun. Araw-araw ko naman yung pinagsisisihan. Kung talagang pinagsisisihan mo, ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ko naman siya kinuha para saktan ka eh. Gusto ko lang siya mabigyan ng mas maayos na buhay. Hindi mo kailangang ilayo siya sa akin para magkaroon siya ng maayos na buhay. Ako ang nanay niya, kuya. Ako ang nagdala sa kanya sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Alam ko, pero iniisip ko lang ang kapakanan niya. Ang kapakanan niya ay nasa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya at hindi ng taong dahilan kung bakit siya pinanganak sa ganitong sitwasyon. Ara, huwag mo nga sabihin yan. Bakit? Hindi ba yan ang totoo? Kung hindi nangyari ang ginawa mo noon, hindi ako magdadaan sa lahat ng sakit na ito. Ara, ayokong masira ang buhay mo ulit. Hindi ko rin gustong sirain ang buhay mo, kuya. Kaya nga pinilit kong manahimik noon. Pero ngayon, anak ko na ang usapan. Mahal ko rin ang bata, Ara. Anak ko rin siya. Oo, pero anak ko rin siya. At hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang sarili kong anak. Hindi ko siya pinagkakait. Gusto ko lang na ako ang mag-alaga. Hindi mo pwedeng basta kunin ang bata at itago sa akin. Ilang linggo na akong umiiyak gabi-gabi dahil hindi ko siya makausap man lang o makita sa video call. Ara, Kung hindi mo siya ibabalik sa akin, mapipilitan akong magsalita. Mapipilitan akong ituloy ang kaso laban sa'yo. huwag naman sana umabot doon. Ayoko rin naman. Pero wala na akong ibang paraan para mabawi ang anak ko. Iniisip mo bang ipakulong ako? Hindi ko yun ginusto. Pero kung yun lang ang paraan para maibalik mo ang anak ko, gagawin ko. Ara, kapag ginawa mo yun, masisira ang pamilya natin. Malalaman ang lahat ng nangyari. Matagal nang sira ang lahat, kuya. Pinilit lang nating takpan. Paano nanganak natin kung mangyari yun? Mas lalong hindi siya dapat lumaki sa kasinungalingan. Ara, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Para saan? Para makapag-isip. Para maayos natin to nang hindi umaabot sa kaso. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang gusto ko. Ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Kung ibabalik ko siya, papayag ka ba na makita ko pa rin siya? Hindi ko ipagkakait sa iyo ang karapatan mong makita ang anak mo. Pero hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Ara, natatakot lang ako na kapag bumalik siya sa'yo, tuluyan mo na akong aalisin sa buhay niya. Hindi ko gagawin yun. Basta wag mo lang akong pilitin na mawala sa buhay ng anak ko. Sige, pag-iisipan ko to. Kuya, hindi na ito tungkol sa iyo o sa akin. Tungkol ito sa bata. Alam ko. Kaya sana, gawin mo ang tama. Ara, Ano yun? kung sakaling ibalik ko siya, maaari ba tayong mag-usap ng personal? Hindi sa messenger? Oo, pero isang bagay lang ang gusto kong mangyari. Ano yun? Dalhin mo ang anak ko dahil hindi ako uuwi nang wala siya. Sige, Ara. Kung yan ang makakapagpahinahon sa kalooban mo, sige, dadalhin ko ang bata sa bahay niyo. Pero sana, yung sinabi mo sa akin na hindi mo siya ipagdadamot, sana matupad. May isang salita ako, kuya. Mabuti at hindi na humaba ang pagtatalo natin tungkol dito. Iba ang pakiramdam ng isang ina pagdating sa kanyang anak. Kaya hindi mo maiaalis sa akin na ipaglaban siya. Maaaring ang ganon. Pero, sige, pumapayag na ako sa sinabi mo. Sa puntong iyon, gumaan ang pakiramdam ko nang masabi ko lahat kay Jacob kung anong mga saloobin ko tungkol sa kanya. Matagal ko ring kinimkim ang aking galit, takot at sakit. Habang hawak ko ang cellphone ko,
ilang sandali akong napatingin sa huling mensaheng ipinadala niya sa akin, Dear God. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala agad sa mga sinabi niya. Ngunit bilang isang ina, ang tanging mahalaga sa akin ng mga oras na yon ay ang maibalik sa akin ang aking anak. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ako halos nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong iniisip kung totoo ba ang sinabi ni Jacob na dadalhin niya ang anak namin. May bahagi ng puso ko na umaasang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ngunit mayroon ding bahagi na natatakot ako na baka muli akong mabigo. Buong araw akong hindi mapakali. Maya't maya akong napapatingin sa orasan kung may message na ang aking ina patungkol sa aking anak. At halos mabunutan ako ng tinik sa aking dibdib nang malaman ko na isinauli ni Jacob ang aming anak. Matapos ang naging pag-uusap namin ni Jacob, hindi ko na muling in-entertain siya sa buhay ko. At sa paglipas nga ng panahon, nakilala ko si Tommy. Katulad ko, nasa ibang bansa din siya. Dahil sa kabaitang ipinakikita niya sa akin, hindi maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Ara, napansin ko, madalas kang tahimik. May mga bagay bang bumabagabag sa'yo? Marami, pero sanay na rin akong harapin mag-isa. Alam mo, hindi mo kailangan sarilinin lahat ng problema mo. Hindi ko kasi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Kung gusto mo magkwento, handa akong makinig. Hindi ba parang nakakahiya naman kung malaman mo pa ang mga pangit kong nakaraan? Kang mahiya sa akin, Ara. Di naman ako mapanghusgang tao. Gusto ko lang makatulong na marilis ang dinadala mo sa loob. Sige, kwento ko sa'yo. Mas maganda siguro kung doon natin pag-usapan sa coffee shop. Malapit dito sa work natin. Okay lang ba sa'yo? O baka may ibang schedule ka ngayon? Okay lang naman. Sige, doon na lang tayo. Ara, hindi mo deserve ang lahat na nangyari sa'yo. Matagal ko nang tinanggap na bahagi na yun ng buhay ko. Pero alam mo kung ano nakikita ko sa'yo? Ano yun? Isang napakalakas na babae at isang mabuting ina. Tama ba ang narinig kong mula sa'yo, Tommy? Hindi mo ako husgahan sa mga pinagdaanan kong hirap sa buhay ko? Bakit naman kita husgahan? Hindi ako ganun tao. Mas hinahangaan nga kita. Dahil sa sinabi mo sa akin, totoo ang kwento ng buhay mo. Lalong nahulog ang loob ko sa'yo. Ha? Pakiulit nga ng sinabi mo, Tommy. Sabi ko, nahulog na ako sa'yo, Ara. Tommy, alam mo namang hindi madali ang sitwasyon ko. Alam ko. May anak ako. At may mga sugat ang nakaraan ko na hanggang ngayon ay dala ko pa rin. Hindi ko nakikita yun bilang hadlang, Ara. Hindi ka ba natatakot? Sa totoo lang, mas natatakot ako na hindi ko sinubukang ipaglaban ang nararamdaman ko. Hindi ko naman hinihingi na magtiwala kagad sa akin. Alam kong mahirap yun pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Totoo yun. Pero handa ako maghintay hanggang kailangan mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Tommy. Sa loob ng maraming taon, sanay akong harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit sa unang pagkakataon, ikaw ang taong nagsabi sa akin na handang samahan ako, hindi para kontrolin, kundi para suportahan ako. Pwede pumasok ng office mo? Tinatanong pa ba yan? Oo naman. Kumusta na ang anak mo? Mabuti naman, lagi siyang kinukwentuhan ni nanay tungkol sa akin. Mukhang napakamahalaga niya sa'yo. Siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay. Sana balang araw makilala ko rin siya. Darating din siguro ang araw na yun. Oo, at hinihintay ko yun. Paano? Balik muna ako sa table ko, ha? Mamaya ba after office hours, free ka ba o may tatapusin ka pa? Oo, free naman ako. Bakit? Ayun, tama-tama. Kain tayo sa labas, okay lang? Ha? Nakakahiya naman. Ay sus, nahiya ka pa.
Lagi naman tayong kumakain sa labas. Ikaw talaga, sige na nga. Yun, ayos. Sige, labas muna ako ha. Okay. Ara, dito na tayo magpo. Pinareserve ko talaga ito para sa atin. Wow naman, napaka-sweet naman. Aba, syempre naman, basta sa'yo. Baka mahal ang babayaran mo dito ha, nakakahiya naman sa'yo. Lagi mo na lang ako nililibre. Okay lang yun? Ikaw pa ba? O siya, kain na tayo. Ara, may gusto ko itanong sa'yo. Ano yun? Matagal ko nang iisip to. At ayoko nang itago pa. Tungkol saan? Gusto ko sana makilala ang pamilya mo. Ang pamilya ko? Oo. Gusto kong makilala ang nanay mo. At lalo na ang anak mo. Ha? Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari? Oo. Kung gusto kong maging bahagi ng buhay mo, kailangan ko rin tanggapin ang lahat ng mahalaga sa'yo. Kahit hindi madali ang sitwasyon ko? Ara, ang mahalaga sa akin ay kung sino ka ngayon. Matagal ko nang hinihiling na sana'y may taong darating na hindi ako husgahan dahil sa nakaraan ko. Baka ako na yun. Kung ganun, gusto kitang ipakilala sa kanila. Talaga? Oo, pero kailangan mong malaman, ang pamilya ko ang pinakamahalaga sa akin. At handa akong patunayan na karapat-dapat akong makilala sila. Sige, pag uwi ko ng Pinas, isasama kita at ipapakilala sa kanila. Mga binibini, ginang at ginoo, tayo ay lalapag na sa ilang sandali. Panatilihing nakakapit ang inyong seatbelts. Sandali lang. Ara? Aranak? Aranak, nakauwi ka na pala. Nay, miss na miss ko na kayo. Kami rin, anak. Miss na miss ka rin namin. Halika, pumasok kayo. Nay, may gusto sana akong ipakilala sa inyo. Magandang araw po. Siya po si Tommy, katrabaho ko sa ibang bansa. Ako po yung madalas ikwento ni Ara sa inyo. Ah, ikaw pala yun. Halika, pumasok kayo. Teka lang ha, tatawagin ko lang ang anak mo at nanonood ng TV sa kwarto. Sige po, Nay, salamat po. Ara, kinakabahan ako. Baka hindi ako magustuhan ng anak mo. Ano ka ba? Mabait yun. Saka, nakakausap mo din naman siya pag nagbi-video ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, magugustuhan ka din nun. Sige ha, sabi mo. Ikaw talaga, relax ka lang dyan. Habang lumilipas ang mga araw ng bakasyon ko sa Pilipinas, mas lalo pang nakilala ng anak ko si Tommy, dear God. Magiliw siya sa mga bata, lalong-lalo na sa aking anak. Bagay na matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Kaya naman, nang magtapat siya sa akin, hindi ko na magawang magpaligoy-ligoy pa. Sinagot ko na agad siya dahil ang nasa isip ko noon, bakit ko papatatagalin ang bagay na nagpapasaya sa akin. Marami na akong hirap na napagdaanan at sa tingin ko, deserve ko naman ang sumaya kahit papano. Naging masaya ang aming pagsasama matapos ang ilang linggong sagutin ko siya. Akala ko nga wala nang pagsidlan ang kasiyahan ko noon. Akala ko talaga yon ang aking kapalaran. Pero nagbago ang lahat nang minsang dinala niya ako sa kanilang tahanan upang ipakilala sa kanyang mga magulang. At sa puntong yon, ang kasiyahan na naramdaman ko ay napalitan ng sobrang kalungkutan. Ma, pa, papakilala ko po sana sa inyo ang girlfriend ko, si Ara. Siya na ba yun, Tommy? Opo, ma. Siya si Ara at Ilang taong ka na, Iha? 26 na po. At may anak ka na, tama ba? Opo. Tommy, ito ba ang pinili mo? Ma, Marami namang ibang babae dyan na walang sabit. Bakit yung may anak pa? ma, hindi po yan sabit. Anak niya yun. At mahal ko silang dalawa. Madali mong sabihin yan. Kasi ngayon pa lang. Pero kapag ikaw na ang nahihirapan, saka mo maiisip ang sinasabi ko. Hindi
Tita, kung hindi po niyo ako tanggap, naiintindihan ko po. Ara, hindi. Hindi mo naiintindihan, Tommy. Hindi lang ito tungkol sa atin. Ara, please. Huwag mo akong layuan. Paano kung habang buhay nila kung hindi tanggapin? Paano kung sa bawat okasyon, sa bawat pagsasama, ganito ang mararamdaman ko? Hindi ko hayaang mangyari yun. Pero nangyari na, Tommy. Narinig ko na mismo sa nanay mo kung ano ang tingin niya sa akin. May sabit. Ganun lang ako sa paningin niya. Hindi ka ganun. Hindi yun ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero yun ang realidad sa pamilya mo. Kung ganyan ka nakaapektado, mas mabuti pang ngayon pa lang malinaw na ang lahat. Ma, please, tigilan nyo na. Hindi ako titigil kung nakikita kong napapahamak ang anak ko. Hindi ko po siya pinapahamak. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon. Sobra na po kayo, ma. Iha, hindi kita kilala. Pero kilala ko ang anak ko. Ayokong maranasan niyang magpasa ng responsibilidad dahil hindi naman dapat niyang pasanin. Responsibilidad? Ibig niyo pong sabihin, anak ko? Oo. Ma, hindi po yan tama. Tama na po! Sapat na. Hindi ko po kailangan ng pag-aproban niyo para malaman ang halaga ko bilang tao at bilang ina. Pero tama kayo sa isang bagay. Ayokong maging pabigat sa kahit kanino. Hindi ka pabigat sa akin. Pero ayokong dumating sa punto na ikaw ang mapipilit ng mamili. Pipiliin kita, Ara. Madaling sabihin ngayon, pero pag tumagal, mahal kita, Tommy. Pero mas mahal ko ang sarili ko. Ara, huwag naman ganito. Huwag mo akong iwan. Hindi kita iniiwan. Pinipili ko lang na huwag masaktan ng paulit-ulit. Ara! Kung talagang para tayo sa isa't isa, babalik tayo sa tamang panahon, pero hindi ngayon. Ramdam ko ng mga panahon yon ang sakit ng kawalan ng pag-asa na magiging kami pa rin ni Tommy sa huli. Gayunpaman, tinanggap ko ang katotohanan. Kasabay ng pag-iimpake ko pabalik sa ibang bansa, ay ang pagdala ko ng masayang alaala naming dalawa at ang kasiyahan na idinulot nito sa aking anak. Nakakalungkot nga lang nang dahil sa aking nakaraan, ako'y madaling nahusgahan. At ang masakit pa nito, magulang pa mismo ng aking pinakamamahal. Pero sinabi ko sa sarili ko, nahahayaan kong ang panahon ang humilom sa lahat ng sugat na idinulot ng kahapon. Dahil kung para talaga kami sa isa't isa, ang panahon ang gagawa ng paraan para muli kaming magkita sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Hi, Ara. Pwede bang pumasok? Tommy, bakit ka nandito? Dahil hindi ako sumuko. Akala ko malinaw na ang lahat nung umalis ako. Akala ko rin, pero mali ako. Hindi pala ganun kadaling kalimutan na isang taong minahal mo ng totoo. Kinausap ko si Mama. At Sinabi ko sa kanya na kahit hindi kanya matanggap, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tommy, bakit mo ginawa yun? Dahil ikaw ang gusto kong makasama. Hindi dahil madali, kundi dahil ikaw yun. Pero pamilya mo sila. At ikaw ang pamilya na gusto kong buuin. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko matapos ng gabing yun. Alam ko, at humihingi ako ng tawad. Hindi ko agad na ipaglaban ng buo ang dapat ko ipaglaban. Natakot ako, Tommy. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. At mas lalo kitang minahal dahil doon. Nakita ko kung gaano ka katatag bilang ina. Hindi ako nandito para pilitin ka. Nandito ako para sabihin na handa akong ipaglaban ka kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paano kung maulit lang ulit? Hindi ko mapapangako na walang problema. Pero ipapangako ko na hindi kita hayaang harapin yun mag-isa. Mahal pa rin kita, Ara. Mahal pa rin kita, Tommy. Pero this time, hindi sapat ang pagmamahal lang. Alam ko, kaya handa akong patunayan ulit. Simula sa umpisa, kung kailangan. Hindi ko kayang bumalik agad, pero pwede tayong magsimula ulit, dahan-dahan. Sapat na yun. Higit pa sa inaasahan ko. Yes, hello. Congratulations, Ara! Thanks God na promote ka na. I'm so proud of you. Thank you. Isa ka sa naging dahilan para maging matatag ako sa buhay. Masaya ako na nakilala kita. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos at ibinigay ka niya sa akin, sa amin. Alam mo bang yun din ang pakiramdam ko? Talaga? Oo.
Hindi ko inaasa makikilala ko ang isang babaeng kasing tapang mo. Sa lahat ng pinagdaanan mo, nagawa pa rin bumangon para sa anak mo. Wala naman akong ibang pagpipilian noon, kundi maging matatag. Pero hindi lahat ng tao kayang gawin yon. Salamat sa paniniwala sa akin, ha? Hindi lang paniniwala, Ara. Pinagmamalaki kita. So, paano may celebrate ang promotion mo? Hindi ko pa nga naiisip yan, eh. Aba, dapat celebration, hindi biro ang promotion. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magplano. Talaga? Sige, akong bahala. Sigurado, hindi mo makakalimutan ang celebration natin sa promotion mo. Magiging masaya tayong lahat. Okay. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal, kaya yan talaga ang gagawin mo. Oo, Ara, ako bahala. Halika, Ara, dun tayo sa gitna. Ha? Hindi ako marunong sumayaw. Relax ka lang, akong bahala. Tommy, ano yan? Bakit ka nakaluhod? Ara, wala na makilala kita. Marami ako natutunan sa buhay. Nakita ko kung gaano ka katatag bilang babae at bilang isang ina. Sa lahat ng pinagdaanan mo, pinili mo bumangon para sa anak mo. At sa bawat araw na nakikilala kita, lalo ako napapahanga sa iyo. Hindi lang ikaw ang minahal ko, kundi pati ang anak mo. Tommy, ano ba yan? Kinakabahan naman ako. Alam kong hindi naging madali ang nakaraan mo, pero gusto kong maging bahagi ng kinabukasan mo. Itong singsing, tanda ng katapatan ng pagmamahal ko sa'yo. Papayag ka bang maging asawa ko? Tommy, totoo ba to? Oo, hindi ko lang gusto maging boyfriend mo. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging ama sa anak mo at bumuo ng pamilya kasama kayo. Tommy, hindi ko akalain na mangyayari to sa buhay ko. Hindi mo kailangan sagutin agad kung hindi ka pa handa. Hindi. Matagal ko nang hinihiling sa Diyos na sana may taong darating na tatanggap sa akin at sa anak ko ng buo. Oo, Tommy. Pumapayag akong makasama ka habang buhay. Makakasalan kita. I promise na alagaan ko kayo ng anak mo habang buhay. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Habang yakap niya ako sa gitna ng mga taong nagdiriwang kasama namin, hindi ko napigilang mapaluha. Sa wakas, naisip ko, matapos ang napakaraming sakit na pinagdaanan ko sa buhay, dumating din ang araw na pinili kong muling maniwala sa pagmamahal. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na ako naghihisa sa pagharap sa kinabukasan. Dahil may tao na handang samahan ako at ang anak ko sa bagong yugto ng aming buhay. Matapos ang gabing iyon na marami kaming napag-usapan ni Tommy tungkol sa aming mga plano. Hindi lang tungkol sa kasal, kundi tungkol sa magiging buhay naming tatlo. Ako, siya, at ang anak ko. Ara, O, bakit? naisip mo na po kung kailan natin sasabihin sa anak mo ang tungkol sa engagement natin? Oo, yun din ang iniisip ko. Kinakabahan ako. Bakit naman? Gusto kong marinig kung anong nararamdaman niya. Mahalaga sa akin, natanggap niya ako. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang magiging ama niya. Alam mo, matagal ka na niyang tinanggap sa buhay niya. Nakikita ko kung gaano siya kasaya kapag kausap ka sa video call. Sana nga ganun pa rin kapag nalaman niya. Nakikita mo. Anak, kumusta na kayo? Mabuti naman po, Nay. Hello kulit, kamusta ka na? Big boy na tayo ah. Nay, gusto sana namin sabihin na magpapakasal na po kami ni Tommy. Talaga ba, anak? Nakakatuwa namang madinig yan ah. Kailan ang plano nyo? Baka po sa susunod na buwan ay umuwi kami at asikasuhin ang kasal. Ito nga pong si Tommy nag-aalala at baka hindi daw po pumayag si Toto na ikasal kami. Ano ba naman kayo? Hindi nyo na itatanong? Lagi nga akong kinukulit ng batang yun eh. Kung kailan daw magsusuot ng white gown ang mami niya at si Tito Tommy niya. Talaga po, Nay? Naisip po niya yun? Ay oo naman. Nakita ko kasi baka doon din naman ang punta nyo sa pagpapakasal. Alam mo ba minsan, napagkukwentuhan namin ng anak mo
ang tungkol sa bagay na yan. Para hindi siya mabigla pag nalaman niyang magpapakasal na kayo. Salamat po, Nay. Medyo nawala po ang kaba ko nung madinig ko po sa inyo. Basta Tommy, lagi lang kayong magmamahalan ha. Kung may hindi pagkakaintindihan, mag-usap lang kayo agad. Hindi yung patatagalin niyo pa yung tampuhan. Oo naman po, Nay. Nasaan po pala si Toto? Naku Ara, kanina lang nakatulog puro laro lang ang ginawa. O siya, sige po, Nay. Tawag na lang po kami ulit mamaya. Mag-iingat po kayo palagi, ha? Oo anak, mag-iingat din kayo dyan ha. Salamat po. Dear God, sa huli, naging maayos din ang lahat. Muli kaming nagkabalikan ni Tommy at sa pangalawang pagkakataon, mas binigyan na namin ng pagkakataon ang isa't isa. Pinili na naming magsama at hindi magpadala sa sasabihin ng iba. At sa paglipas nga ng panahon, binalak naming magpakasal nang sa gayon ay tuluyan na kaming tawaging pamilya. Naging masaya ang aming pagsasama kahit pa nga kung minsan hindi pa rin maiwasang husgahan ako ng lipunan dahil sa sinapit ko noong murang edad pa lamang. Pero masasabi ko na mas kaya ko na siyang dalhin ngayon. Hindi katulad dati na halos magkulong ako sa kwarto sa tuwing napapag-usapan ang issue ng aking maagang pagbubuntis. Ngayon, kaya ko nang sagutin ang mga tao na may ngiti habang sinasabi ko kung gaano ako kaswerte na nagkaroon ako ng anak sa murang edad at biniyayaan ako ng isang taong handang magpakatatay para sa anak ko. Hindi man naging madali ang lahat, pero worth it naman lahat ng sakripisyo ko dahil hindi lamang personal na buhay ang umayos sa amin, kundi pati na rin ang paniniwala na makakaya naming lagpasan lahat ng unos sa aming buhay basta kami ay magkakasama. Sa ngayon, dito ko na muna tatapusin ang aking kwento. Nagmamahal, Ara. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang Dear God. Ang kwento mo, ang bida dito.